Amen. Praise the Lord. God is good. All the time. All the time? That's good. Amen. At ang bawat isa po ba ay handa na sa pakikinig sa salita ni Diyos? Amen. Amen. Are we excited? Amen. Ako po ay medyo kinakabahan. Parang first time na naman na. Parang first time na naman po na natatayo sa unahan. Basta kapag ako'y tatayo sa unahan, gano'n lagi yung pakaramdam. Parang first time. Amen. At bago po tayo, tuloy po mag-aral ng salita ng Diyos. Samahan po mga sa Panginoon. Praise God, hallelujah Jesus, aming amang Diyos na mga Panginoon sa lahat, alimighan ng langit at lupa. Patuloy ko po namin itinataas, sinahayag, dinadakila, umingin na ng pangalan ng Ama. Sa mga oras na ito, patuloy po kami na humihingi ng kapatawaran sa lahat na po ng matagpuan ko sa aming puso, sa aming isipan, sa aming nahubakan, lalakaran, at tapahan, Ama, sa mga bagay na hindi po naging kalugod-lugod sa inyong banal ng harapan. Pakalinisin niyo po kami ng kabanal-banalang dugo ng inyong anak na si Kristo upang maging sakdal at karapat-dapat po kami sa inyong harapan, Ama. Tunay nga po sa mga oras na ito, ako po na inyong lingkod na gagamitin ay ibabalo po sa pinakamababang kalagayan, Ama, at tunay nga po na ang mahayag lamang at ang lalabas nga po sa aking mga labi ay nagmumula lamang sa inyo, not by might nor by power, but by the power of the Holy Spirit, O God. Tunay nga po na sa inyo po natin nagkakatiwala ang lahat ng bagay at ang magiging flow nga po, Panginoon, ng pag-aaral po namin ng inyong mga salita. At tunay nga po, Panginoon, na patuloy nga po na salita niyo lamang, O God, ang mahayag at patuloy na madakila, Panginoon, sa mga oras na ito. Maraming salamat. At nandun nga po, Panginoon, yung bukas na puso ng bawat isa sa pakikinig, Panginoon. At ang nandun nga po, O God, na patuloy po namin at tatanggapin po ito ng 100%, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat. Ito lang po ang sa magdalangin sa Panginoon Pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Sa Exodus, ang ating pong pag-aaralan po ay Exodus 4:10-12. Sabi po doon, sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mula't mula pa'y hindi ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka sa akin hanggang ngayon, pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? Sino rin ba ang nagbigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't ako si Yahweh? Kaya nga, lumakad ka na, tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo kung inyong sasabihin. Amen. Hallelujah. Sa passage po na ito, binibigyan kasi ng Lord si Moises po ng assignment po na ilabas yung mga taga-Egypt. Ilabas po yung mga Israelita sa Egypt. Kaya nandun po na nag-struggle po siya kasi sinasabi niya doon na hindi daw siya magaling good speaker. Amen. Sinasabi niya na hindi siya good speaker. Sinasabi niya, marami siyang naging marami po siyang naging excuses dito sa passage na isa. Kung nagbabasa naman po natin ito sa Exodus po. Nandun po na marami pong naging excuses si Moises dun sa pag-uutos nga po ng Panginoong Diyos sa kanya. Next day po. Yun po yung ating ang ating topic, when the Lord calls, He equips. Amen. Amen. Hallelujah. Kapag tayo ay tinatawag ng ating Panginoong Diyos, binibigyan niya tayo ng kakayanan. Amen. Binibigyan niya tayo ng kakayanan sa lahat. Kahit pa sabihin natin na, Lord, hindi ko kaya. Pero, sinasabi ng Lord, ano ba yan? Kasi, may mga times na may inuutos sa atin ang Panginoon, pero nandun yung struggle natin sa pagsunod. Pero hindi natin, alam naman natin na ang Panginoong Diyos naman ang magbibigay ng kakayahan sa bawat isa sa ating kita. He will
all equips at ibibigay niya yung mga bagay na kaya natin. Akala natin sa ating sarili, ay, nandito lang naman ako. Pero, hindi natin alam na sa kabila ng natin, yung pag-struggle natin sa pagsunod sa ating Panginoon, binibigyan niya tayo ng kakayahan. Akala natin na yun nga, hanggang dito lang tayo, ito lang ang capabilities ko, pero may nakikita kasi ang Panginoon Diyos sa atin na hindi natin nakikita. Now, we are unique sa harapan ng ating Panginoon. Amen. That's it. Yan. Equip means to provide someone with what they need to fulfill their purpose. Not just any purpose, a God-given purpose. A purpose that is much greater than anything you could have ever asked or imagined. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kapag tayo po ay tinatawag ng Panginoong Diyos, nandun nga po na binibigyan niya tayo ng kakayahan. Amen. Na higit pa sa ating inaasahan. Na hindi natin aakalain na, uy, kayo ko pala. Na magugulat na lang tayo sa ating mga sarili na mas higit pa pala ako kung anong meron ako dahil sa Panginoong Diyos. Amen. Next day po. Dito po kasi yan. Meron po kasi mga excuses dito si Moises. Yung nakapalood po dito sa Exodus. Number 1 po, next day po. I am not good enough. I am not good enough. Who I am that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt. In Exodus 3:11. Kasi yun, isa sa excuses kapag tayo pa ay tinatawag ng Panginoon Diyos. I'm not good enough. Hindi ko kaya, Lord. Pero, nandun na, binibigyan naman tayo ng kakayahan ng ating Panginoon Diyos. Number 2 na naging excuse po ni Moses. I don't have all the answer. Then Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your father has sent me to you, and they say to me, what is his name? What I shall say to them? Amen. Nandun pa na isa pang struggle ng naging struggle ni Moises paano, hindi naman sila maniniwala sa akin, ano sasabihin ko sa kanila? Amen, na yun din, na natatagpuan din sa atin, di ba po? Alinan po natin ng same day, ano naman sasabihin ko sa akin? Iingo ko sa iyo, Panginoong Diyos, mag-issue ka, mag-evangelist ka, ano sasabihin ko sa kanila? Parang nandoon na, anong tawag dito, yung parang hinahadangan na natin kung ano yung ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos kapag naman tayo may inuutos sa atin ng Panginoong Diyos or may pinapagawa sa atin ng Diyos, nandun naman na siya yung nagsusustain, siya yung nagpo-provide ng mga sasabihin natin, ng mga pangangailangan natin. Amen. At number 3 po. People won't believe in me. Then Moses answered and said, but suppose they will not believe me and listen to my voice, suppose they say, the Lord has not appeared to you. Amen. Yung sabi niya, hindi maniniwala yung tao sa kanya. Amen po. Number 4, yun nga, I am a terrible public speaker. Sabi din, Moses said to the Lord, oh my Lord, I am not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue. In Exodus 10:4. Sinasabi niya na, utal-utal naman po ako magsalita, iba na lang po isugo niyo si Aaron na lang po. Mas magaling po siyang magsalita kaysa akin. Di ba po, minsan pag gano'n, halimbawa, inuutosan ka ng natin, or Panginoon, or mabasa natin, ikaw na yung magsalita, or ikaw yung mag-share ng word of God, or ikaw yung tatay sa ulo. Ay, iba na lang po ilagay nyo. Hindi na po, wag na po ako. Parang gano'n po, nagkakaroon po tayo ng excuses na kahit alam kasi ng Panginoon na meron tayong pero hinahadlangan na natin na iba na lang po ang ibigay. Wag na lang po ako. Kaya number 5 po, excuses. I am not qualified. But he said, oh my Lord, please send by the hand whoever else you may send. In Exodus 4:13. And sinasabi na ni Moises dito po na, I am not qualified. Amen. Pero sa totoo,
we are qualified. Amen. Sa alam lang natin sa ating sarili na hindi tayo qualified sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, tayo ay qualified sa Kanya. No matter what na kung ano man yung kung ano man yung mga dati nating pagkatao, hindi tinitingnan ng Diyos yun eh. Ang Diyos tumitingin sa ating mga puso. Alam ng Diyos na we are good enough or we are more than more than pa sa kung ano yung meron tayo. Nakikita kasi ng Lord na hindi hanggang lang ka lang kapatid. Hindi hanggang dito lang tayo, nakaupo, or tagakinig ng salita ng Diyos. Darating ng time na we are qualified na tatayo din po sa ulo. Amen. Kasi, share ko lang po, nung ako po ay, yung itinayo, di ba po ako po nagpasal tapos tinalo po ako ni pastor na naging deacons. Nung after ko, parang ako po ay nag-aano noon dati, sabi ko, di ka bata ko pa naman ako yung ilang taon pa lang gano'n? 28. Sa ngayon po ako po yata ang pinakabata po sa mga deacons. Sabi ko, ano naman kaya ang magagawa mo? Ako naman yung pinakabata sa amin. Ano kaya yung may i-contribute ko? Ako naman naggaling sa kabataan, tapos nag-asawa, tapos ano may i-contribute ko? Pero dapat pala hindi ko kinu-question yung Panginoon. Hanggang sa, yun nga, ginamit na din dito, naging Sunday school teacher din. Nagtataka din ako, sabi ko, Lord, bakit naman ako inilalagay, ako naman talaga yung ako'y kahilain, hindi ko alam kung ano sasabihin ko, parang ganun din po. Ano naman ang magagawa ko, mas magagaling pa naman sa akin magsalita, may mas matalino pa naman sa akin. Pero, dapat hindi ko pinasyon ang Lord man, kasi mas pa nga yung binigay niya hanggang sa naging tagapagsalita na po dito. Pero alam ko na may nakita yung Panginoon kasi sa puso. May nakita kasi ang Panginoon Diyos sa puso ko na nandoon yung nais ko na pagsisilbi sa pagsisilbi or paglilingkod sa Panginoon Diyos. Kasi kahit na yun nga, parang ganito lang ako, yung parang gano'n, inaano ko yung sabi, ganito lang naman ako, mas magaling naman sila sa akin. Pero tulad ni Moises, parang gano'n din yung naging situation ko dati. Pero, inaano naman ng Panginoon is sinusustain or pinoprovide na ang lahat. Nandun din na po. Kaya huwag natin sasabihin na we are not qualified. May mga time na parang hindi, nakikita natin na we are, parang hindi tayo dun sa mata ng mga tao, pero dun, pag yung Panginoong Diyos yung tumingin sa bawat isa, we are in. Amen? We are qualified. Kahit ayawan ka man ng mga tao, ng pamilya mo, kung magalit man, or pero ang Panginoong Diyos naman yung yung patuloy na babago noon. Amen. Na ang Panginoong Diyos yung patuloy na gagawa at gagawa. Kaya patuloy lang po natin na panghawakan po yung ating mga pananampalataya sa ating Diyos. Amen. Na even the worst case na mangyari po sa atin, ang Diyos ay malaya na gagawa. Amen. Amen. Napakalaya po nagagawa ng Panginoon kahit na napaka-imposible na bagay. Basta sa Lord lang tayo nagtiwala. Amen. All things are possible. Amen. Next po. In Moses' mind, he was unqualified when in reality he was the most qualified person to get the people out of Egypt. Kasi number 1 po, he was a prince of Egypt. Number 2, he grew up with their education. He knew their customs, their way of life, but at the same time, he was an Israelite. He knew both worlds. If anyone could go in Egypt and ask the Egyptians to free the slave, it would be Moses. He had the authority to speak both people. Moses was probably the most qualified person for the job, but still, he gave excuses. Amen. Sabi nga doon, Moses had reminded that nire-remind ng Panginoong Diyos si Moses dito sa pagkakataon ko kung sino siya o anong magagawa niya.
Amen. Parang pinapakita ng Lord na ito yung ano ko, ito yung kakayanan ko. Bakit nagtatanong ng bakit? Ba't ako? Bakit ikaw? Bakit ka ba nagtatanong, ako nga ito, nagpapakilala ko sa iyo na ako yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na makagagawa ng bagay. Bakit mo ako kinukwestiyon sa pinapagawa ko sa iyo? Or bakit ka nag-excuse dun sa pinapagawa ko sa iyo? Nandoon na, he reminded Moses that God is our creator, na siya ang gumawa sa atin. And he knew that Moses, kung ano yung magagawa ni Moses at hindi niya magagawa. Naandun nga po na minsan, we are blinded by our doubt. Diba po? Nabubulag tayo sa ating mga, ano ba ang doubt sa Tagalog? Pagdududa, ayun po. Minsan nga kasi may nabubulag po tayo ng ating mga pagdududa, parang nauunahan tayo ng pagdududa natin, hindi yung magtitiwala muna tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen. Nandun din na alam din ng Panginoong Diyos yung ating strength at weaknesses. Amen. And hindi naman tayo lalagay sa posisyon ng Panginoong Diyos na tayo ay magpe-fail. Amen. Hindi naman tayo binibigo ng ating Panginoong Diyos. God has never let us down. Amen. And we are not alone, and God help us in the areas where we think that we are lacking. Amen. Sa ating mga kakulangan, ang Panginoong Diyos ang patuloy na nagbibigay nito. At hindi lang si Moses ang nagkaroon ng pagdududa dun sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Nandiyan si Gideon. Di ba po? Sinasabing ako yung least of the least. Si Jonah, di ba? Nag-run out pa siya. Sir Jeremiah, yun din. Kinestyon niya din yung Lord, ako'y bata pa, ako'y tapos paano sila maniniwala sa akin, ako'y bata pa. Parang gano'n din po. Pero nandun naman po na di ba po sila isimunod sa ating Panginoon Diyos. Bagaman nandun nga po yung mga excuses or pagtakbo nila, pag-run away sa ating Panginoong Diyos, sa mga excuses nila, pero nandun pa rin na ang kapangyarihan pa rin ng Diyos ang nanain. Amen. Nandoon na ang Panginoong Diyos pa rin ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. Di ba nandun nga na si Moses man ay hindi nakarating sa promised land, pero nalid niya yung mga Israelites sa pag-alis sa Egypto. Amen. Dahil nandoon yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos na patuloy na kapangyarihan ng Panginoong Diyos na patuloy nila na nararanasan. Amen na sa ating mga buhay, na nararanasan at mararanasan pa natin. Amen? Patuloy natin ito na mararanasan dahil nandoon yung ating patuloy na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Amen? God has helped us to accomplish every task, call us to do, and seems greater than our capabilities. And this text teaches us how are we going to handle the assignments given to us. Just remember these things. Amen. Number 1. Amen. God enable us to remove fear with trust. In Joshua 1:9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. Patuloy po natin na naandun po yung patuloy na pangako ng ating Panginoong Diyos na sasamahan niya tayo saan man magpunta. Amen. God enable us to remove our fear. Patuloy po tayo na nais ng Panginoong Diyos na kung ano man yung may mga takot man tayo sa ating mga puso, nandun na patuloy po tayo na magtiwala sa ating Panginoong Diyos dahil wala namang imposible sa Kanya. Nandun po na sabi, huwag kang mawalan ng takot, huwag kang matatakot or mawawalan ng pag-asa, akong si Yahweh na yung Diyos ang iyong kasama. Paano pa tayo magkakaroon ng takot? Nandun po naman na every second, every minute, every hour of our life, and every day, and every year, nandun na kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Bakit pa tayo matatakot? Nandun na patuloy tayo na magtiwala kung ano yung kakayahan ng Panginoong Diyos na kaya niya yun. Amen. Kaya patuloy po tayo. Nandun nga po yung patuloy na confident natin na God is always with us. Amen po. Next po.
Remember, God is the one who sustains us. Sa awit 54, verse 4, batid kong ang Diyos ang siyang tutulong, tagapagsanggalang ko, aking Panginoon. Amen. Di ba po, nandun po yung pangako ng ating Panginoong Diyos na ating tagapagsanggalang. Amen. Kaya ang Panginoong Diyos ang patuloy na nagsusustain sa lahat ng ating pangangailangan. God is our helper and our dependent. Wala nang iba po. Amen. Amen. Di ba po, napakasarap pong pakinggan noon, ang namin na ang ating Panginoong Diyos ang sapat na tulong sa ating mga pangangailangan, ang ating defender sa lahat ng ating pinagdadaanan. Amen. Siya yung patuloy na parang kumbaga sa isang korte, siya yung ating attorney. Amen. Ang ating Panginoong Diyos. Kaya kung ano man po yung mga excuses po natin, patuloy po natin i-remind po yung ating mga sarili na saan ba naman, hindi naman nagkulang ang Panginoong Diyos, di ba po? Never po siya nagkulang po sa atin. Never po siya na nagkaroon ng pagkukulang sa every area ng ating mga buhay. Kundi yung kahit hindi mo pa nga pinapanalangin, yun nga ba na ibinibigay, ipinagkakaloon ng ating Panginoong Diyos. Amen. Number 2, recall the times God helped us through a difficult situation. Awit 46 verse 1 to 3, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit sa dagat ang bundok matangay, kahit naman ngalit na yung karagatan at ang mga burol mayanig, maglibad. Amen. Ayun po, patuloy po na nire-remind po na tayo na remember the times God help us a difficult situation. Amen. I-recall po natin yung mga time na yun. Di ba po, nakano po tayo, akala natin na wala nang magagawa, parang wala na tayong escape. Pero, nandoon na ang Panginoong Diyos yung patuloy na tumutulong po sa atin. Amen. Na kahit gaano man kahirap yung sitwasyon or pangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan na mangyayari, God will help us. Amen. Naka-experience po din kasi ako, i-share ko lang po, siguro po last month, meron po talaga akong battle. Sobrang hirap na battle. Nakakala ko po hindi ko kakayanin. Ang kamay ko pa rin. Na-experience pa rin po. Kasi yung mga battle naman yan, di ba, pampatay po sa atin. Kahit na, sobrang imposible yung sitwasyon, pero agaran naman ang sagot at tulong ng Panginoon. Hindi man siya mababago sa mga oras na ito, pero alam ko na ang Lord yung babago yung sitwasyon na ito. Sa Lord lamang namin pinagkakatiwala yung sitwasyon na ito kasi ang Diyos pa makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At nung time na yun na sobrang parang ang bigat-bigat na po sa pakiramdam, ang ginawa ko po, nagbukas ako ng Bible. Sabi ko, Lord, ano po bang gagawin ko? Kasi sobrang ang hirap po sa pakiramdam. Hindi po kasi ako naka-experience pa ng ganoon. Na sobrang hirap sa pakiramdam. Pero nandun po yung agaran na sagot ng Panginoon Diyos sa Hangkaan 29 verse 25 kung hindi ko nakakapit. Sabi ko noon, ipagkatiwala mo lahat kaya yung lahat ng alalahan mo. Yung parang wag mong isipin yung sasabihin ng iba. Ipagkatiwala mo lang sa kayaw yung lahat ng alalahan mo, makakaroon ka ng kapanatagan. Ganun po. At that moment, bigla pong nawala po yung bigat ko talaga sa bibig ko. Na even though, at ngayon po ay na-experience pa din po na yung situation yun, may peace. May peace po sa puso. Kasi po natin po yung agaran na natugon ng Panginoon Diyos. Kasi kung ako ay doon na ako magpapokus dun sa situation na yun, malamang pagkano po ako, mamihina po ako. Baka po, pag ako'y pinapatay dito sa unahan, hindi ko kaya. Pero, even though kahit na may mga situation tayo na
experience na hindi maganda, patuloy ko lang po tayo magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Agaran ang sagot ng Panginoon Diyos doon sa mga sitwasyon na napakahirap talaga. Amen. Alam ko naman po na ang bawat isa dito nakaka-experience din po ng hindi man natin ma-share dun sa iba yung mga sitwasyon na yun. Na-share naman natin sa ating Panginoon Diyos, di ba po? At napakasarap po nun sa pakiramdam na nagkakaroon ka ng kapanatagan sa ating mga puso once na ma-share mo na yun sa Panginoon. Amen. Na once na maiiyak mo na siya at nandoon na yung agarang sagot ng Panginoon Diyos dun sa situation na hindi maganda. Pero nandoon ang Panginoon Diyos ay agad na nasasagot. Amen. Agad na agad siya nasasagot. Kaya lahat po ng bagay ay pinagkakatiwala na lang po natin palagi sa ating Panginoon Diyos at siya yung gagawa at kikinis po. Amen. Amen. Kaya ano man po yung mga situation natin, talaga na akalain natin na parang sobrang hirap talaga. Sa pamilya man yan, sa pamilya, sa ating mga kapatid, yan, sa trabaho man, ay minsan talaga may mga na-experience din tayo sa trabaho na hindi maganda. Minsan, mga toxic na din ang mga nakakasama, di ba po? Hindi mo naman naiiwasan yun. Minsan, sobrang loaded ka na sa ginagawa or sa mga na-experience natin sa eskwelahan. Ayan. Isipin lang natin palagi yung Panginoon. Amen. Dahil sapat ang tulong na ibibigay niya sa atin. Amen. Kahit na ikaw ay, yung hinang-hinala, parang kulang na lang imahan po sa ika sa sobrang kahinaan. Pero patuloy ka na iaangat ng ating Panginoon Diyos. Amen. Huwag natin hayaan na yung mga sitwasyon na ating nararanasan ay makakapagpahinga sa atin. Amen. Kundi patuloy po natin ito na gawing stepping stone. Amen. Para tayo ay tumatag sa ating pananampalataya. Amen po. Amen. Kaya ako po ay sobrang nagagalak po sa ating Panginoon Diyos kasi kahit ano man nga po yung dumaan nga po ngayon, wala na. Nagkakaroon na lang ng nagkakaroon na lang po talaga ng peace of mind, peace of heart. Ayan. Sobrang wala na po talaga yung bigat sa aking puso. Ako po ay masaya-masaya na pinagkakatiwala ko po ang lahat ng bagay sa ating Panginoon Diyos. Kaya patuloy natin i-recall yung pagtulong ng ating Panginoong Diyos sa anumang mahirap na sitwasyon na ating nararanasan. Amen. Letter A po, God promises to be with us. In Exodus 3:12, huwag kang mag-alala, hindi kita bababayaan, at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo sa bundok ding ito. Sambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan. Amen. Ayan nandun ang pangako ng Panginoong Diyos na He will always be with us. Amen. He will always be with us no matter what happens. Amen. Nasa lowest point ka man ng buhay mo or nandun sa mainit na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, nandoon na lagi siyang nasa ating tabi. Amen. Yun ang kanyang pangako. Number 3. Choose faith over fear. In Numbers, bilang 14:8-9. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayo maghihimagsik laban sa Kanya, magtiwala kayo sa Kanya, at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matatalo kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos, kaya huwag kayong matakot. Amen. Amen. Patuloy po natin piliin lagi ang pananampalataya natin, yung faith natin sa ating Panginoong Diyos. Over sa mga takot na nandito lang sa paligid po natin. Dahil nandun nga po, ito po yung nagpunta po yung mga espiya sa Kanaan po, sa Kanaan. Nung pinapunta si Caleb po, si Joshua at si Caleb po yung nagsabi nito na wag lamang tayo maghimagsik sa kanya at magtiwala tayo sa kanya na huwag matakot sa mga taga-roon. Kasi nung pagpunta po nila, di ba, mga higante, sa mga taga-Kanaan po, mga higante, yung mga ibang espiya, natakot. Kasi ay naku, kalalaki pala ng mga ito, higante, siguro yung mga 7-footer, mas mataas pa ang higante. Natakot na sila kasi ay kalalaki parang pag nakita naman talaga malaki parang nakakatakot agad. Pero yun nga, naunahan sila ng takot. Pero
si Joshua at si Caleb, nandun yung pananampalataya nila na magagapi nila yung mga Kanaan. Kahit pag-aano kahit pag-aano sila kalalaki, pero ang Diyos nila mas malalaki sa taga-Kanaan. Yun yung pinanghawakan nila na magagapi nila yun at masasakop nila yung Kanaan at makakapunta na sila doon sa promised land. Amen. Yun yung pinanghawakan nila. Kaya nandoon na patuloy nilang pinili yung pananampalataya at hindi sila natakot. Dahil alam naman nila na ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ang tutulong sa kanila at magbibigay sa kanila ng lakas upang magapi yung mga kaaway. Amen. At, letter A po, sa number 3. Do not fear, instead listen to God. In Isaiah 41 verse 10, ako isa sa inyo, huwag kayong matakot, ako ang inyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita, tutulungan, iingatan, at ililigtas. Grabe yung verse na to, di ba po? Kung patuloy po natin ito panghahawakan at nanamnamin, grabe po yung grace dito ng ating Panginoong Diyos, di ba po? Paano ka pa matatakot? Nandun, palalakasin kita, tutulungan, iingatan, at ililigtas. Amen. Hallelujah. Napakasarap po na nanggaling po ng mga salita ito ng ating Panginoong Diyos. Patuloy lang po natin itong panghawakan. Huwag tayo matakot, kundi patuloy tayo na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Patuloy tayo naman, patuloy natin na pakinggan yung kanyang salita, yung kanyang boses, kung ano po yung inuutos niya sa atin. Dahil nandun nga po yung patuloy na pagsama niya po sa bawat isa sa atin. Amen. At conclusion na po tayo. Sa Deuteronomy 31 verse 6 po, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Amen. He will never leave us nor forsake us. Amen. Kaya, every time na tayo itatawagin tayo itinawag ng ating Panginoong Diyos na doon na He will sustain us, He will provide everything that we need. Amen po. Nandun po na hindi niya tayo iiwan ni mababayaan ng Amen. At nandun nga po yung confidence po natin dahil ang Panginoong Diyos ay patuloy na kasama po natin sa aming buhay. Amen po. At sa challenge na po. Whatever the calling may be, God wants us to remember the same thing He told to Moses. He will be with us, He will equip us, He will direct our steps, and even when we stumble, we ensure that we will not fall. In Psalms 37 verse 23 to 24, the Lord guide us in the way we should go and protect those who please Him. If they fall, they will not stay down because the Lord will help them up. Amen. Hallelujah. Kaya patuloy nga po na every time po na may pinapagawa po sa atin ng ating Panginoong Diyos, huwag na po tayo magkaroon ng excuses. Ba't ako? Ay siya, naging paniki na. Naging paniki, ba't ako? Ang Panginoong Diyos naman ang nakakita sa ating kakaganan. Diba? Ba't ako? Kasi diba pag nagpe-pray yung mga bago pa, siya, ba't ako? Hindi ko naman alam kung paano na nalang this. Di ba may mga ganun mo lang sitwasyon pa tayo na experience. Siya, ba't ako? Hindi ko naman alam kung ano sasabihin ko eh. Naging ba't ako? Kaya patuloy po lang tayo na magtiwala po sa ating Panginoong Diyos because He will equip us. Amen. In every detail of our life. Amen. Na kahit pa on the spot tayo na ilagay, nandoon na ang Panginoong Diyos ang patuloy na bibigay po sa atin ng katalinuhan, ng wisdom and knowledge. Amen. Amen. Ng mga pangangailangan natin. Amen. He will sustain lahat. Amen po. Kaya nawa nga po ang bawat isa po ay napagpala po sa salita ng Panginoong Diyos at tayo na po ay manalangin. Amen. Hallelujah Jesus, aming amang Diyos, ng mga pangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa, patuloy ka po namin itinataas inihahayag ang inyong dakilang pangalan, Ama. Tunay nga po sa mga oras na ito, na mga po ang lahat po na napag-aralan po namin, na inyong mga salita ay natabi po sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso. At tunay nga po, God, na ito po ay maisa pang buhay na po namin, O God. Maraming salamat at tunay nga po, God, patuloy po namin dinadalangin ang lahat nga po na
tithes and offering, Panginoon, ay pagkakalong nga po ng inyong mga kapatid. Patuloy nga po nabigyan niyo po kami ng puso, Panginoon, sa pagbibigay. Nandun nga po yung tapat na puso, Panginoon, sa pagbibigay sa inyo, Panginoon. Pagpalain mo nga po lahat ng resources na pinagagalingan nito, Panginoon, mula sa aming kabuhayan, remittances, Panginoon, sa mga businesses, O God, at kung ano pa mang resources na aming kabuhayan, nandun nga po, O God, na kayo po yung patuloy na magpapala, O God. At i-boost nyo nga po ang masaganang pagpapala. Buksan nyo po ang turungawan ng langit at i-boost nga po ang masaganang pagpapala sa bawat isa, Panginoon. At tunay nga po na magamit lamang ito mightily and effectively for your glory alone.